Uy, itry mo nga ako sa restaurant. Talagang di pa ako pinapasok din sa restaurant. Sangyupsal. Hindi ka nagsabi sa asawa mo. Flip. So, good day everyone. My name is Monica Lasapper and I'm 23 years old. My name is Dana Gonzalez. I am 21 years old. Ako po si Johanna Lynn Salonga, 34 years old po. Ako po si Jerome Tongko, 27 years old. My name is Mr. Jefferson De Castro. I'm 35 years old. I am Eugene Patrick Valle. I am 32 years old. Lower Antipolo. Upper Antipolo. Sa Upper Antipolo. Lower Antipolo. Sa upper. Sa Lower Antipolo. Mga naranasan ko lang naman po dun, kapitbahay po ng mga chismosa. Mga inuman sa kanto po, yun. And I can say, tahimik din. Wala ring pakialamanan masyado. Pag sinabi mong Lower Antipolo kasi, maraming pwedeng isipin yung tao. So, it's either good or bad. Nakatira po kasi ako sa subdivision. Nasa loob lang ng bahay, ganun. Wala kang makikita mga tambay. Tahimik naman. May mga sarili-sarili kayong buhay. Less yung nakikialam sa property nyo, sa buhay nyo. Quite lively, especially if sa umaga. And I would say that the neighborhood is quite welcoming. Bisita sa mga kaibigan, paglalaro ng sports. Meron tayong mga tourist spot dito, like yung mga Inulugan Taktak, overlooking ng mga cafes. Umaakit lang po ako ng Antipolo kapag papasok po sa trabaho. Pagpapasyal lang kami or pupunta kami sa Metro Manila, so dadaan kami mostly sa Marcos Highway. Sa Upper, I really grew up sa training sa badminton. Dito kasi home court ko since 6 years old. Bumababa ako kasi andun po yung mga magulang ko. Mga kapatid ko po nasa lower. May mga parts sa Lower Antipolo na hindi mo makikita sa upper. Lawak ng kalsada, yung kalinisan. May mga part lang din talaga sa Lower Antipolo na mapapaibig ka o mapapamahal ka dahil nga yung nature, maraming puno sa Lower Antipolo. Upon observation lang, parang sa upper, pag may mga terms of fiesta, ganun. So parang united si upper, no? Whereas naman sa lower, marami kasing area sa lower, so wala siyang fiesta na tulad ng mga Maytime Festival. So hindi mo siya ma-experience sa lower. Example is yung sa Inares Center, tama ba? So yun, every holiday may ganun kayo. I think masaya sa upper. Banchetto de Cogio started before Christmas last year. So, ang daming nag-trending dyan na mga food stalls, yung mga sisigan. So, before, literal na sidewalk vendors lang sila paggabi. Initially, nag-cause sila talaga ng traffic ng malala. Kaya binigyan sila ng government ng talaga actual spot na eventually naging food spot. So, para sa aming mga taga-Lower Antipolo, gustong mag-riverbanks pero ayaw namin pumunta. Meron kaming Banchetto de Cogio. Promise. Sa mga taga-upper, pumunta kayo doon. Promise. Isa yan sa mga mapagmamalaki namin. Siyempre, napakasikat nitong cathedral na to, no? Ginaganapan to ng mga events, especially sa binyag, kasal, no? Lalo na pag alay lakad, grabing tao dito. Parang walang patid. Simula umaga hanggang sunod na umaga. Every Sunday, pupunta kami dito. Every time na may festival or like parang Palm Sunday, super crowded talaga. Pinupuntahan siya pag may bagong motor, kotse. Kasi siya, Blessings. pang-bless. Actually, mga pinsan tiyahin ko sa Batangas. Di ba, meron ng church doon na one of the biggest church sa Asia. Pero pupunta pa rin sila sa Antipolo para magdasal, magpasalamat. Talagang dinadayo talaga siya. Tuwing lang sir, mga undas lang yan. Nadadaanan po talaga namin yung church na yan sir. At
napapasimba kami dyan, sir. Actually, few times pa lang ako nakakapunta dito. Kung may Upper Antipolo, may Tagong Antipolo. So, which is si Buso-Buso area to. So, alam ko paglagpas mo doon is Antipolo pa rin. So, ayun, medyo maganda siya puntahan for picture taking since medyo historical siya. Every time yung mga friends ko, lagi kami pupunta dyan. Pasyal-pasyal lang pag pupunta sa mga cafes, ganun. Tapos meron dyan yung time zone. Like, madalas pupunta kami dyan para karaoke and maglaro-laro. Yeah. Ang pamamasyal po. Dito din po ako bumibili ng cellphone. So before, since taga-lower nga ako, ang pinaka-accessible na mall sa amin is Santa Lucia, Robinsons. Kaya nung nag-open yung first Robinsons dito sa Antipolo, tuwang-tuwa kami kasi very accessible na. Kapag kasama ko, sir, yung mga barkada, sir, napapapasyal po kami dyan sa Robinsons na yun, sir. Dati, sobrang traffic niyan, plus binabaha. After Ondoy, unti-unting in-improve. Kasi before Ondoy, grabe, baha lahat dyan. Yung nakikita niyo yung Marcos Highway ngayon, wala masyadong traffic except sa SM Masinag. Pero bukod doon, very convenient tumaan. A very, very nice highway dahil daanan to ng lahat from Marikina to Cubao to Quezon dito dumadaan. Pero the thing is, traffic palagi sa Marcos Highway. Sa Masinag area to be specific. Sa SM Masinag. Sa Masinag area. Sa SM Masinag. Sa Masinag area. Sa SM Masinag. Sa Masinag area. Bahain po dyan. Hindi maiwasang nagkaka-traffic minsan, sir, pagka rush hour. Ano masasabi mo sa mga tricycle natin sa Antipolo? Actually, napaka-overpriced. Yes! Like, 40 pesos pa lang, like unting kilometers pa lang, hihingin ka na lang 40, 60, and magugulat ka na lang, oh my God, ang laki ng price. Hindi sila magsingil ng pamasahe, sir. Yung ba dyan, laking tulong yan sa mga taga-Antipolo. Kasi kahit saan may makikita mo sila. Minsan nga kahit hindi mo sila tawagin, sila na ilalapit sa'yo. Ganun din po yung sasabihin ko kasi din po sila maningin. Kaya, nung sinasabi ko po na hindi lang po kayo ang nasasakyan ko, araw-araw po ako nagtatricycle, sabi ko. Kaya hindi po nagbabago ang pinabayo ko sa inyo. Nakapag-alay-lakad ka na ba? Yeah, noon, nung maliit pa ako. Natapos mo? Yes, one time natandaan ko natapos ko yung alay lakad. Ako, magiging honest ako, hindi ko pa natatry. Natry ko siya, pero hindi ko siya natapos. Tapos, ano ba kay cancel niyo ako? Pero nag-alay lakad ako kasi may namimigay ng pagkain. So, pero ano siya, panata siya ng mga taga-Antipolo na mag-participate every year. So, feeling ko fake Antipolenyo ako kasi hindi pa ako nakakapag-alay lakad ng buo. Pero isa siya sa mga gusto ko matry eventually. Siguro next year, hopefully. Nanakit po yung sabi ko, di ba, sacrifice daw po yun. Kaya, first time ko lang din po yung mag-alay-lakad. Masaya naman po kasi marami ka pong kasabayang maglakad. So, every alay lakad, Holy Week, nakikisabay pa rin naman kami dun sa tradisyon ng alay lakad. Kahit dun na kami sa Lower Antipolo. Okay naman po kasi kung meron namang hindi po sila kurakot na sinasabi ng iba. Kaso po kasi kung may mga ayuda po, syempre po pag nakatira po sa division, hindi naman po ata sila naaabutan dito. They offer a lot in terms of scholarship. So, hindi maganda yung pamamalakad ng mga barangay chairman dun, sir. Yun, naungurakot, sir. Lalo na pagka may mga time na ayuda. Yan. Parang traffic namin, wala din. Visibility talaga yung kailangan kasi imagine this past few typhoons, bumabaha na sa Lower Antipolo. Na before naman hindi. Kasi may mga naririnig-rinig din kami na nagkakaroon ng budget cut, lalo na dun sa mga drainage. Sa Pinto Art kasi, ayun nga, I heard na you're a graphic artist, tapos marami dun mga contemporary art. Yes. And if you're someone na mahilig sa coffee, meron din ata dong coffee. Dadalhin din kita sa may Sumulong Highway area dahil maraming overlooking. And sa Buso-Buso area dahil feeling ko
hindi siya masyado napupuntahan ng mga turista and mga Antipoleños. Talaga, sa Cloud9 na lang kami. Layo mo naman akong itour. Para makita mo yung magandang view talaga ng Antipolo. Doon tayo nag-iinom. Sa Tanay. Hindi nga sa Cloud9. Sa Cloud9. Nilulula ako doon. Hindi. Hindi pumikit ka Ano lang sir, one time lang ako nakapunta doon sir. Pero hindi ako na-experience tumuwid sa yung parang tulay na Hindi Hindi. Siyempre kung ikaw, gusto ko itandalin sa mga bagong bukas na resort dito sa Antipolo. Uy, itry mo nga ako sa restaurant. Talagang hindi pa ako pinapasok dyan sa restaurant. Tatry natin dyan sa may sangyupsal. Hindi ka nagsabi sa asawa mo. Saan mo talaga yung sangyup Nasabi ko naman, kaso wala pang time. Bancheto di Cogio. Parang maraming parisam doon, ano? Maganda experience siya. Siguro yung mga different famous resort dito sa Antipolo, like Bosay, yan, mga yan. Yung mga resort na Tago. Yan. Siyempre, nadaling ko din siya sa BD. Meanwhile, Sa upper, I really grew up sa training sa badminton. Dito kasi home court ko. BD. Dito kasi home court ko. BD. Dito kasi home court ko. BD. Dito kasi home court ko. Badminton court. One of the sumisikat na badminton court dito sa Antipolo. I think nangyayari to in terms of barangay level, ganun. Para sa akin, wala. Kasi dito sa Antipolo, maraming mga shortcuts. So, hindi mo masasabing malayo yung lower sa upper Antipolo. Parang parehas lang naman po sila sir. Wala naman po siguro pagbabago. Kasi okay naman po yung parehas na mga tanawin din sa baba, saka dito po sa taas. Tingin ko wala naman. Madali lang siyang puntahan. Kung galing ka ng lower, madaling pumunta ng upper. Siguro hindi ko naman siya masasabing magkahiwalay. Pangalan lang yung lower and upper. Hindi talaga sila magkahiwalay. One big cluster. Divided lang siya. Kasi syempre, hindi naman natin lahat mamamanage at the same time. Pero hindi ko siya nakikita as upper and lower. Just different clusters lang. Pero one Antipolo pa rin siya. Maraming lugar sa lower Antipolo na masarap tirhan. Kung ako taga-upper Antipolo at kakaroon ako ng chance na lumipat sa lower, I'll do it. Kasi yung nature nga, yung hangin, yung dami ng puno. Magagandang tanawin sir sa lower. Parting pa buso-buso sir kasi puro overlooking po kasi yung lugar na yun. I think sa Antipolo Cathedral kasi mas napupuntahan siya ng mga foreigners and kilala siya as one of the best places in the Philippines. Overlooking the views. Opportunities. Kasi din yung opportunity nasa Manila. Dito sa Antipolo, meron na. Halos andito na rin sa Antipolo eh. With the convenience na wala masyadong traffic. Though may traffic dito sa Antipolo pero bearable compared dun sa pagbababa pa tayo dito sa Antipolo. Like Cloud9, Cathedral, marami kang mapupuntahan. Magagandang tanawin. Pag tinanong mo sa mga taga-ibang parts ng area, taga saan ka? So pag sinabi mong Antipolo, alam nila kung ano ang Antipolo and nasaan ang Antipolo even if nasa probinsya sila. Identity siya. So, parang marirecognize ka nila kagad. Pag pumunta kang Robinsons, may mga foreigner na tayong makakasalubong. Dahil nadidiscover na nila yung mga tinatago nating tourist spots or hidden gems kung tawagin nila. O sabi nga nila, tayo na sa Antipolo, totoo yun. So, ayan, to be an Antipoleño is something to be proud of. Thank you. Okay, thank you sir. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you.